ang sulat na ito sa mga kapatid. Ang layunin muli ay upang maging ganap ang ating kagalakan. Pangalawa, upang balaan tayo na huwag na magpatuloy sa pagkakasala. Pangatlo, upang labanan ang mga maling katuruan. At pang-apat ay upang ituro ang katiyakan ng kaligtasan. Muli, dahil po ang mga kapatid na sinulatan ng apostol ay may malaking hamon na kinakaharap dahil maraming maling turo ang pumapasok. Sabi ko nga nung nakaraan, dahil maraming taon na ang lumipas. Uli nang ang Panginoong Yesus ay ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay at bumalik sa Ama. Kung hindi man 50, 60 taon, 40 taon ang nakalipas at maraming maling turo na pumapasok. Itinuturo sa mga kapatiran at isa po dito sa nilalabanan ni Juan o pinapasinungalingan niya na ang turo na ang Panginoong Yesus daw ay hindi naman talaga nagkatawang tao. So kung hindi siya nagkatawang tao, walang naging pagbububo ng dugo. Walang namatay at walang muling nabuhay. So, sa unang bahagi ng sulat ni Juan, o sa first chapter ng John, pinapakita niya doon, o sinasabi niya doon na ang Panginoong Yesus ay nakasama namin. Nakita at narinig, nahawakan. Ayun yung sinasabi niya sa mga kapatid. Huwag niyong paniniwalaan yung naririnig niyo na si Kristo hindi nagkatawang tao. Ako, first hand, saksi ako na siya'y nagkatawang tao. Nasaksihan ko kung paano siyang ipinako sa krus. Hanggang sa malagutan siya ng hininga at nang muli siyang nabuhay, nasaksihan namin niya. So sinasabi dito ni John sa mga kapatiran, panghawakan niyo kung ano yung aming unang itinuro sa inyo. Kasi isa po sa mga tinuturo nga nila na hindi raw nagkatawang tao ang Panginoon Jesus. Kasi isa sa tinuturo nila na yung spiritual, yan yung gumagawa ng mabuti. Pero yung ating katawan, itong laman, puro kasamaan lang yan. Kaya sabi ng paano magiging o paano magkakatawang taong laman ang Diyos na banal. So ganun ang kanilang reasoning. Kaya hindi totoo na siya'y nagkatawang tao. Yun ang tinuturo ng mga huwad na guro. Ang tawag kasi doon, Gnostics, Gnostics. Gnosticism, yung umiiral na maling katuruan ng mga panahon niyo. Okay? At sa unang bahagi, sinasabi dito ni John na hindi okay. Kasi ang sinasabi, ang tinuturo sa kanya, okay lang na maka-fellowship mo ang Panginoon. Okay lang na makiisa ka sa Diyos kahit namumuhay ka sa kadiliman o namumuhay ka sa pagkakasala. Hindi maaari yun, sabi niya. Kung ikaw'y nakipag-isa na kay Kristo, hindi ka na dapat lumalakad sa dilim. Saan ka na dapat lumalakad? Sa liwanag. Pangalawa, sinasabi nila na dahil naligtas ka na, dahil sumampalataya ka na, hindi ka na nagkakasala. Hindi mo na kailangan humingi ng kapatawaran. Hindi mo na kinakailangan mag-confess sa iyong mga kasalanan. Mali! Lahat po tayo, dahil andito pa tayo sa lamang makasalanan, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Kahit na lahat ng ating kasalanan ay binayaran na ng Panginoong Yesus doon sa krus, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Kaya nga nagtapos ako last week, doon sa ikasyam na talata, na kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y matapat at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa ating karumihan. Makakaasa tayo na patatawarin tayo ng ating Panginoon. Doon po ako nagtapos last week. Okay, so ngayon po, sa ikalawang kabanata, yung tema naman po natin ngayon, sa 1 John, chapter 2, verse 1 to 6, no? Hindi ko alam kung mga 2 o 3 linggo natin pag-aaralan itong ikalawang kabanata kasi napakahalaga po na lahat sana ay madaanan po natin dahil importante po itong sulat na ito ni Juan sa mga kapatid. Dahil hanggang sa kasalukuyang panahon po natin,
na nagiging kapaki-pakinabang po sa ating spiritual na buhay. No? Ulitin ko, ito'y sulat ni Juan para sa mga mananampalataya. Itong next slide po, tignan nyo. Sinless, sinless. Laki ng kaibahan po niya. Okay? Yung una, wala na talagang kasalanan. Pangalawa, may kasalanan pa rin pero umuote. Parang sinning less. Though sa harapan ng Ama, tayo ay sinless na. Dahil binayaran na ng ating Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Pero dahil namumuhay pa rin po tayo dito sa laman, may mga nagagawa pa rin po tayo mga bagay. Pero, dahil nga po sa presensya ng Banal na Espiritu, yung ating mga nagagawang kasalanan na hindi na katulad nung dati. Bakit? Kinoconvict tayo ng Banal na Espiritu. Siya yung nagtuturo sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, we are sinning less. Ay? Nagkakasala pa rin tayo. Kasi kung hindi na po tinitignan ng Panginoong Hesus yung mga ginagawa natin na mga bagay na hindi na siya kasalanan, hindi na sinabi sana yung 9 na talata ng unang Juan, Kabanata 1, na kailangan ninyong ipahayag ang inyong mga pagkakasala at makakaasa kayo'y patatawarin at ililinisin. Okay? So tayo po ay hindi pa naman po tayo sinless. Sino lang po ang sinless? Ang ating Panginoong Hesus lang, dahil siyang nabuhay ng perpekto, na hindi nagkasala kahit minsan. Okay? Ngayon po, tignan po natin yung, himayin po natin yung 6 na talata na ating binasa sa 2nd kabanata ng unang Juan. Verse 1 ang sabi, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo Jesus, o si Jesucristo na isang matuwid. May mga talata po ako na ginamit bilang support. The Bible will interpret itself. Sa 8th kabanata ng Roma, talatang 34, sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Mamagitan para sa atin. Sa 1 Timothy, sinulat ulit ni Pablo kay Timoteo, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. So kung itong verse pa lang po nito, napakalinaw na po na walang ibang mamamagitan para sa atin sa Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi po kung sino-sino na tinatawag po natin dati. Tulungan niyo po ako sa Panginoon kasi ikaw naman yung mama niya, hindi ka niya matatanggihan sa hinihingi ko. Hindi po. Alam niyo na po ibig ko sabihin. Di ba? At kung sino-sino pa po, napakalinaw po ng salita ng Diyos na isa lamang ang tagapamagitan natin. Siya po ang ating advocate. Sa English po, He is our advocate. Parang siya yung ating defense lawyer. Ang Ama ang hukom, ang Ama ang judge. Tayo ay guilty sa ating mga kasalanan. Karapat dapat parusahan ng kamatayan. Kamatayan doon sa impyerno. Ibig sabihin, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Pero bilang Panginoong Hesus ang ating defense lawyer, tatay niya yung judge. Tatay niya yung hukom. Dad. Kasama siya. Kasama sila sa binayaran ko doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, habang tayo nabubuhay, nandito pa po tayo sa makasalanang laman. Sabi ko nga po, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan.
Kanino po tayo hihingi ng tawad? Kanino tayo tatawad? Kundi sa Panginoon po lang. Dahil siya yung taging tagapamagitan natin sa Ama, siya yung ating tagapagtanggol. Okay po? Sa verse 2, by the way, no, babalikan po natin yung verse 1 ulit. Ang umpisang-umpisa doon, mga anak. Ang tema po kasi nito family of God. Though si John na nagsusulat, kausap niya yung mga kapatiran o mga mananampalataya, tinatawag niya mga anak. Kasi matandang-matanda na po siya. Kasi sabi nga, ito'y sinulat daw around 85 to 90 AD. So 1,900 years ago. Few decades after ng kamatayan ng Panginoong Jesus Christ. So, sabi nga, si John daw kasi yung pinakabatang apostol at siya yung pinakahuling namatay. At itong panahon na ito na isinulat nito, sobrang tanda niya na. At kinakausap niya yung mga mananampalataya na sinulatan niya, mga anak. Kasi matanda na po siya. Siyempre, gano'n naman, di ba? Pagka matanda na, kailangan namang mga kuya at mga ate ko. Pero okay lang naman, wala naman po problema. Bilang dito lang naman po sa sinasabi niya na pamilya tayo ng Diyos. So, most likely, yung kanyang mga sinusulatan ay mga spiritual, tama ba ang term na yun? Mga anak niya na sa pananampalataya. Diba? Kasi ako, ang nanay ko sa pananampalataya, si Grace, kahit asawa ko siya. Dahil siya ang ginamit ng Panginoon para ako makakilala sa Kanya. Ganun po yun, no? Okay. So, sa verse 2 naman, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi sa Roma 3:25a, sa unang bahagi ng verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sa chapter 5 verse 10 naman, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. If you remember last week po, diniscuss ko po, di ba? Yung mga Israelita doon na nakapailalim sa kautusan, anong ginagawa nila dahil sa kanilang mga kasalanan? Pinapatong nila yung kanilang kamay sa ulo ng hayop tsaka papatayin para lumalabas, ipinapasa nila yung kanilang kasalanan doon sa hayop. Dahil sila yung makasalanan, pinasa sa hayop, yun yung pinatay dahil sa kanyang kasalanan. Ito po ay kautusan. Yun yung kaparaanan noon sa panahon nila. Pero ang Panginoong Hesus ginawa ng minsan na inihandog yung kanyang sarili, yung kanyang buhay, yung kanyang dugo para saan? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan po yung sinusuportahan ng mga talata na yan. At ang sinasabi sa verse 2 na si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Di ba sabi nga sa John, chapter 1 yata tayo, nakalimutan ko na, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sensya na kayo, mahina po ako sa book, chapter, saka verse. Pero alam ko naman yung passage, yun lang. Ang baba na po ang memory. Wala ng 1 gig. Ay, ang Panginoong Yesus po, ang sinasabi dito na handog sa ikapagpapatawad. Sa English naman daw, ang nakalagay ay propitiation. Hirap, kaya hindi ko na po masyadong ano. Pero ibig sabihin ng punon na yung puot ng Diyos, dahil sa kasalanan natin, siya lamang po yung makaka-satisfy. Yung ginawa lamang po ng Panginoong Hesus, yung magiging katanggap-tanggap para yung puot ng Diyos ay maapis, para mapalubad yung loob ng Diyos. At hindi lamang po pinagpalubag niya yung loob ng Diyos sa puot dahil sa kasalanan natin, yan ding mga talata na yan ang nagsasabi na siya rin, ito rin ginawa ng Panginoong Yesus na ito, ang nag-reconcile, nagbati. Dahil nga noon ay kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus na pagbabayad ng kanyang buhay
paghahandog ng Ama ng kanyang anak para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, natugunan yung puot ng Diyos para sa atin. Na-satisfy. Ito lang yung pwede na ihandog. Ito lang yung katanggap-tanggap. Aside from that, hindi niya na tayo tinuturing na kaaway. Tayo ngayon ay kaibigan na. Sa John 1:12 nga, sabi, mga anak pa. No? It just say na, yung dating napakalayo, o malayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan natin, hindi na po yun ang ating kalagayan. Bakit? Dahil mababait tayo? Dahil sinusunod ba natin ang mga kautosan? Hindi po. Dahil sa tanging ginawa ng Panginoong Hesus bilang handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tayo mismo, wala tayong kayang ihandog sa Diyos para matugunan o masatisfy yung puot. Wala. Ano lang ang naging katanggap-tanggap? Yung paghandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Okay? Siya, hindi lamang po tinugunan, kundi naging magkabati na po tayo. We are at peace with God dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay? Next. Verse 3 and 4. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Babalikan ko po yung chapter 1 ng sinasabi sa verse 8 and 10. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, tayo naman, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ang gusto ko lang pong ipunto dito, kasi sinasabi sa verse 3 and 4, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ngayon, kung may mga nagsasabi na kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ang sabi sa John chapter 14 verse 15, sino nagsasalita po rito? Ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kung kilala ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Kung nakikipag-isa po tayo sa Panginoon, susundin natin yung kanyang kalooban. Hindi po natin sinasalungat. So sa paglakad po natin sa buhay na ito, ang gagawin po natin yung gusto niya, hindi yung ayaw niya. Kasi, sinungaling ka. Kung sinasabi mo, nakikilala mo siya, nakipag-isa ka sa kanya, naniniwala ka o sumasampalataya ka sa kanya, pero hindi naman yung kalooban niya ang iyong sinusunod. Okay? Kung ano yung pinaniniwalaan mo patungkol sa Panginoon, dapat ito rin yung pag-uugali mo. Tama? Ito yung behavior mo dapat kasi sinasabi mo na ang Diyos ang iyong Ama. Pero ang gusto naman ni Satanas ang iyong sinusunod. So, kontra. Di ba? Kung sinasabi mo, sa Diyos ako nagtitiwala, sa Diyos ako umaasa, sa Diyos ko'y pinagkakatiwala ang aking buhay, pero sino ang sinusunod mo? Kung hindi ang sarili mo, si Satanas. So, walang katotohanan yung ipinapahayag mo na nakikilala mo ang Diyos. Wala kang katotohanan yung sinasabi mo na ikay nakipag-isa o meron kang fellowship sa Diyos. Kasi dapat makikita. Kaya po ang tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi pwedeng hindi magbubunga sa kanyang buhay ang pagkakaroon niya ng personal na relasyon sa Panginoon. Hindi ka pa magiging perfecto. Sabi ko nga, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Pero sin
less. Pero magbabago at magbabago. May transformation sa buhay mo. Mamaya pagtingin mo, pag-uwi mo, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ano na ba? May nagbago na nga ba sa buhay ko? O wala pa rin? Pero dapat talaga mayroong nagbago sa buhay. Okay? Sabi sa 1 John, ano pa rito sa susunod na chapter ito na sinulat ni Juan, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos, at dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Okay, malinaw naman po, hindi na kailangan i-explain ng napakalinaw naman na sinasabi ng mga talata Kung anak ka ng Diyos, gagawin mo. Kung ang Diyos ang iyong Panginoon, o ang iyong Master, ang iyong Lord, gagawa ka ba ng mga bagay na ayaw niya? Ang mga empleyado nga, ayaw niyang gawin yung mga ayaw ng boss niya. Anong ginagawa ng mga empleyado? Sinusunod yung gusto ng mga boss. Mas satisfy o matuwa sila sa ginagawa natin. Much more sa Diyos na kataas-taasan. So dapat po, kung ano yung pananampalataya, nakikita sa iyong buhay. Sa iyong ipinapakaya. Sa iyong attitude, sa iyong character, sa iyong behavior. Okay? 5 and 6. Ngunit, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, malalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino bang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Ito naman yung huling chapter nung aklat pa rin na ito. Sinulat pa rin ni Juan. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Okay? So, dito sa bahagi na to, lumakad tayo, mamuhay tayo, tulad ng Panginoong Hesus. Dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Anong ibig bang sabihin? Magpapapako ba ako sa krus? Gagawa ba ako ng miracle sa dito? Sundin ang kalooban ng Ama. Gawin ang mga bagay na hindi magdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng mga bagay na sinasabi mo sa tao, ako ay isang mananampalataya ng Panginoong Hesus. Pero ang nakikita sa mga ginagawa mo ay kabaligtaran. Ang nakikita sa iyo ay hindi pamumuhay na nais ng Panginoon. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa Kanyang utos. Hindi mahirap sundin Kanyang mga utos. Pamumuhay. Mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Alam niyo, marami po ang parang boring na boring sa buhay natin mga Kristiyano. Boring naman ang buhay niyo. Dapat lagi niyo nang susundin ang kalooban ng Diyos. Dapat lagi kayo nagbabasa ng Kanyang salita. Dapat lagi kayong nananalangin. Asan yung mga party-party? Asan yung mga bisyo? Wala kayo niyan. Yung mga kasiyahan ng mundo na ito, panandalian na, lilipas yan. Pero yung kasiyahan na pinaghahawakan natin dahil sa Panginoong Hesus, ito ay wala. Di ba kahit nabubuhay pa tayo, nagagawa na natin maging masaya? Nagagawa na natin maging kontento? Bakit? Dahil magaling tayo hindi? Dahil po sa Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu, na siyang ibibigay sa atin. Kung para sa iba, ang buhay natin ay boring, yung mga ginagawa natin paglilingkod o yung ginagawa natin mga gawain ay boring, awkward, ano pa ba?
Naranasan ko yan eh. Yan din kasi ang tingin ko dati. Pero salamat po sa Panginoon. Sa bawat isa sa atin. Binasa kanina ng kapatid, no? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Kung para sa mata ng mga marami ngayon, yung ating buhay na ito, ganyan na yung buhay mo. Ganyan na yung ginagawa niyo. Okay na kayo dyan. Parang hindi na masaya. Meron po kaming kasiyahan. Sabihin nyo, meron kaming kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo na ito. Dahil yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa amin ay pangwalang hanggan. Hindi lang nakikita dito sa mundo. Hindi nakikita, hindi kayang ibigay ng mundo. Kundi ang may bigay nito, walang iba kundi ang makapangyarihang Diyos na may lalang ng lahat. Ang nagbigay ng buhay, ang tumubos, at ang muling pagkabuhay. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga talata na ito, sa sulat ni Juan, sa lahat ng mga kapatiran. At patuloy po na panalangin ko, ipamuhay po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung may nagawa po tayo ng mga kasalanan, huwag po tayo malugmok at mag-guilty. Tandaan po natin. Sino ang ating defense lawyer? The best defense lawyer there will ever be. Our Lord Jesus Christ. Sino ang judge? Ang kanyang tatay. Bakit ka malulugmok? Kakampi mo na. Ang tagapagtanggol. Dahil yung kanyang ginawa na pagkakaalay ng kanyang buhay, pagkatigis ng kanyang dugo para sa iyong kasalanan, bayad na. Tubos ka na. Any reason para malugmok ka dahil sa iyong mga nagawang kasalanan. Humingi po tayo ng kapatawaran. Pahayag natin sa Kanya ang ating mga nagawa. Siya'y matapat at matuloy. Tayo lilinisin sa ating kasalanan, sa ating karamihan.